Welcome back sa ating channel. Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog. So sa ngayon, nandito tayo sa isang lugar dito sa Nueva Ecija, kung saan ay ngayong araw nga ay mag-harvest ng palay dito sa farm ng ating mga kapatid. So, dito sa lugar na to ay nandito yung tinatawag na bukid kung tawagin sa amin sa Nueva Ecija. So lahat dito ang tinatanim ay palay. So yan, sa daming palay rito na, so isa nga ito dun sa lugar na merong rice farm ng aking mga kapatid. So ngayon i-witness natin kung makakailan sila. So okay, punta tayo dun. So ito yung ito yung harvester na tinatawag. So halimaw. Ayan o. So kasalukuyang inaani yung saka ng ating kapatid. Kaya sakay. May driver. Kaya sakay tayo.
So yan ang kagandahan ng ng harvester. So sandali lang, kahit na ilang hektarya, sandali lang nilang na-harvest. So yan, lalo na ngayon, dalawa yung ginagamit nilang harvester. At ayon dun sa may-ari, nakausap ko, nasa 2 million pala yan, mahigit bawat isa. At sa maintenance, medyo magastos daw sa maintenance. At ang singilan nila ay bali 10%. 10%. So kung makaka 300, 10% ng 300, meron silang 30 kaban. So yan ang labanan. Pero sulit naman. Kaya karamihan dito sa Nueva Ecija, kahit hindi sa Nueva Ecija, basta may mga farm ng rice farm, yan ang ginagamit ngayon. Kaya mabilis lang ang anihan. Kaya yung mga nakakalat na yan yung mga kaban. Yan yung mga inani na. Kaya yung dalawa na yan na nakatalikod, sila yung naglalagay sa sako. Diretso na yan. Pagka na-harvest na nung harapan, yung kumukuha ng palay na yun, diretso na yan na ilalaglag niya ihiwalay niya yung dayami tsaka yung laman ng palay. Tapos yun nga yun, yung mga kaban-kaban na yan. So yan, nagre-raise ng ng timbang yan siguro mahigit 50. Bawat isang kaban na yan tumitimbang ng 50 to 55, 60 kilo ganun. Dahil siksik yan, siksik nila. Hindi kamukha nung araw nung kami nakikigapas nung 80s. Mano-mano nun, gagamit ka ng panggapas. At kumisan nga, magagapas pa yung kamay mo. Masusugatan ka. Kumisan, napuputol pa yung daliri. Ayan. Tapos pagkatapos mong gapasin, ginagapas lang namin yan. Yung mga kapatid ko na to. Tapos pagkatapos mong gapasin, iipunin mo, belita kung tawagin. Tapos isipok mo. Pagkasipok, may tracer naman na tinatawag na hinihila naman yun ng kalabaw. Kaya yung kalabaw nung araw nakakaawa talaga dahil nahihirapang hilahin, lalo na pagkaputikan yung pitak. Hirap na hirap yung kalabaw, ikaw mismo maawa. Ayun, tapos yung tracer na yun naman ang gumigik ng palay. So, maraming proseso sa trabaho nung araw. Kaya napakatalino talaga ng Panginoon. So sa bagong technology, napapadali ang lahat. Pinakamakapangyarihan ng Panginoon sa lahat. Ayun yun. Ito si Steve, ito yung isa sa mahawak nung lupa nung kapatid ko yan. Saka si Makmak. Si Makmak nandun. Sila yung mahawak. O, basta yan yung mga nakita nyo ba yun? Nakita nyo yung mga yung mga matatanaw nyo ng aningin nyo. Yan, nakita nyo? Basta kung lahat na yan na natatanaw nyo, hindi sa akin yan. Sa kapatid ko yan. Okay, mamaya kukunan natin yung mga kalabaw yung mga bupa ng kalabaw na naghahakot nitong mga palay na to, yung mga kaban-kaban na palay na yan. So bukod kasi sa harvester, may mga kalabaw pa rin naman na ginagamit. Sila yung naghahakot ng mga palay na yan, yung mga kaban-kaban na yan. So mamaya kukunan natin. So yun, bali yung porsyento na ibinabayad dyan sa harvester na yan. So 10% ng 300, ano lang yun, 30 kaban. Bukod pa yun dun sa mga kalabaw na naghahakot. Sa kalabaw naman na naghahakot, ang bayad dun sa
per kaban ay 25 pesos per kaban. So kung let's say 300 kaban, i-multiply mo yun sa 25 pesos. So yung ano yung kalalabasan doon kung 300 times 25 pesos, kung ilan silang naghakot, kung 5 silang naghahakot na may kalabaw, pagkahati-hatian nila yan. So ano pa rin yun, samahan pa rin kung tawagan dito sa Nueva Ecija. Okay, puntahan natin yung mga kalabaw, isa-isayin natin. So ito na bala yung partial na ani. So yan, so meron pa, wala pa tayo sa kalahati. So pakita ko sa inyo yung pinagkukunan ng tubig ng mga saka rito. Ito, yun. Dito sila kumukuha ng tubig, yan. Sapa, dito sa sapa. Kaya ganda niya, doon sa dulo. Yan. Ito. Maraming isda dyan. Maraming isda rito. Kaya ko lang ngayon, anong panahon kasing mga 80s, ang dami isda rito. Hanggang dyan, sa dulo yan, hanggang doon. Lahat ng mga rice farm dito, dyan lahat kukuha ng tubig. Kaya may control siya, kinokontrol pagka yung area na yan ang gustong patubigan, kukontrolin dyan, ibababa ito para yun ang mabigyan ng priority. Pero pag ito naman ang nangailangan, yung area na to, siyempre i-release to. So naalala ko nung araw, namuha kami ng ano dito, ng sulig, yung parang takong sulig yung tawagin niya, malalaki. At dito rin sa lugar na to mismo, dito dyan ako natutong lumangoy. Nagtuturuan kami ng mga tsuhing ko. Ayan, dyan ako natutong lumangoy dito sa sapa na to. Pagka tag-ulan, pagka may mga bagyo na pupuno yan, maapaw yan dito. Ewan ko lang ngayon kasi marami ng pagbabago. At dito rin nangunguha ng isda yung mga tsuhin ko. Gumagamit sila ng balak. Ang nakukuha nyo ng isda rito, mga gurami, iwalo, mga ganun. Ayan, yun yung source of water ng mga bukirin dito. Sila yung mga kalabaw na naghahakot. Sila yung mga pambansang hayop. Yan yung mga katawang. Sila yung mga katawang ng mga magsasaka dito sa Nueva Ecija. Halos lahat sa kanila mga bupalo, malalaki kasi sila yung naghahakot ng mga kabang-kabang palay na hinarvest. Yung katulong nila na yan ang mga ginagamit nilang panghakot, mga kalabaw. 25 per kaban yung bayad sa kanila, lalaki. Mas karamihan sa kanila bupalo. Ang laki ng katawan, ganyan kalalakas ang kalabaw. At ganyan sila kahalaga sa magsasaka. Napaka-importante lang sa mga magsasaka. Kung wala ito, nahihirapan yung mga magsasaka natin kahit na may mga bagong technology na. Ito, bata pa to. Bulo. Marunong ka nang magpatakbo ng kalabaw siya. Gaano kabigat yan, gaano sila kalakas. Bawat isa niyan tumitimbang ng kumisa nasa maximum 70. Pinakamababa dyan 55-60 yung mga binubuhat nila. Nakakawa dahil hinihingal na
Bale, pagkatapos niyan, iyan na yan. Dadalhin nila sa tubigan para ma-refresh yung kanilang pakiramdam. Machong macho, no? Ito yung mga hinakot nilang palay. So wala pa ano. Siguro nasa kalahati na sila, mga 3/4 na. So meron pa rin na hindi pa nakahakot. Mabalikan ba yan ng mga nagigiting nating kalabaw? Pulang pangkat to. Pa, hindi to. So yan yung mga ginagawa nila pagkatapos nilang gamitin na panghakot. Dinulublob nila sa tubig para yung init ng katawan mawala at ma-repress sila, manbalik yung lakas nila, yung stamina. Siyempre kahit na malakas yan sa init, kailangan pa rin ang pahinga niyan. Ayan, nag-enjoy sila sa tubig. Makina nga kailangan ng pahinga, yung pang mga hayop. Ayan. Kaya naka-recover na yan, manibalik yung stamina nila sa katawan, mag-aakot ulit sila. Ihahakutin ulit nila yung mga nakikira palay na hindi pa nahahakot. So yan. So yan yung ginagawa nila, pinaka-importante yan na mga kalabaw. So ito na bali lahat yung mga na-harvest. Sama yun. Yung iba nakalagay na sa truck. Ito pa. Ay, nahakot na nila. Ito pa. Ito pa. So naka 332. 332. 334 or 334. Ano bali, bukas? yung 334 na yun, ileles yung
Ayun, Jollibee po tayo, Jollibee. 50% sa nagtrabaho. Tapos 10% doon sa Bali po. harvester. Tsaka 8,000 doon sa naghakot na yung mga kalabaw. So not bad. Pwede na yun.